Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, August 29, 2022. At mula po dito sa statue ng Mahal na Birhen ng Salvasyon, hatid ko po ang unang pagbasa at ang pagninilay po sa araw. Ito ay hinango sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 1, verses 17 to 19. Noong maaraw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, pumayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot. Kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat at mula po dito sa Legazpi. Akin po pa rin sasamantali ng pagkakataong ito para hingin ang tulong ng aking kaklaseng pari mula dito na ibahagi ang pagninilay sa araw na ito. Si Reverend Father Agot Abril. Magandang umaga po. Ngayon sa unang pagbasa narinig natin sa aklat ni Propeta Jeremias ang mga salita ng Diyos na kung saan inihahabilin sa kanya kung ano ba yung magiging misyon ng kanyang pagiging propeta. Magandang maunawaan kasi na si Propeta Jeremias, simula nung pagkapili sa kanya na bilang propeta, talagang alam ni Jeremias na hindi pa siya handa sa kanyang magiging tungkulin. Bagamat ito yung sinasabi ng Diyos sa kanya na kailangan maging matatag siya sa kanyang pagpapahayag, lalong-lalo na sa katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. At sa kanyang pagpapahayag, pinapaliwanag ng Diyos yung mga paghihirap na kanyang mapagdaraanan, lalong-lalo na yung pagiging salungat ng maraming tao na ayaw mapakinggan at mapaalalahanan tungkol sa mabuting salita ng Diyos. At ito mismo yung naging dahilan din kasi magandang maunawaan yung unang pagbasa sa konteksto ng ipinagdiriwang natin ngayon na siyang kapistahan ng kamatayan ni Juan Bautista. Dahil ito mismo yung naging dahilan ng kamatayan ni Juan Bautista dahil ipinahayag niya ang katotohanan ng salita ng Diyos na bilang isang propeta, kailangan ipinapahayag natin hindi lang kung ano yung mga dapat na marinig hindi lang kung ano yung gustong marinig ng tao, kundi kung ano yung dapat na marinig nila tungkol sa salita ng Diyos. Na kung minsan nagiging challenging siya, pero bagamat dapat natin pinaninindigan kung ano man yung hamon sa atin ng salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, tayo yung mga modern prophets that by the virtue of our baptism, tayo yung mga modern prophets na ang hamon sa atin dapat patuloy hindi tayo naninindigan sa salita ng Diyos. Mahirap panindigan kahit maraming sasalungat, maraming magagalit, pero ang hamon sa atin, yung magandang salita at pangako ng Diyos ay natin sa uling bahagi ng unang pagbasa na kung saan ang sabi ng Diyos kahit kailan ay hindi niya tayo pababayaan hanggat kaya nating manindigan sa katotohanan ng kanyang itinuturo. Okay, salamat Father Agot at salamat sa pagbabahagi ng iyong pagninilay. At muli, mula po dito sa Legazpi City, sa statue ng Mahal na Birhen ng Salvasyon. Dito po sa Tamoyan, Legazpi City, Albay, sa imahe ng Nuestra Señora de Salvacion. Maraming salamat. God bless you.